naniniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Walang puwang ang bulag sa gabinete na ito. Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. So ito, pagkwentuhan lang po natin to si Banat Bay. Medyo tumirada na naman to kay Trillanes. So meron ditong revelasyon si Banat Bay kung bakit nawala siya o nawawala siya ng mga ilang araw. Kasi kung mapapansin nyo, itong mga nakarang araw, halos everyday, di ba, nagla-live siya. So may nagpo-post siya ng kanyang mga video. So may mga araw din na nawawala siya. So may dahilan pala kung bakit paminsan-minsan biglang nawawala itong si Banat Bay. So alamin natin bakit ba itong si Banat Bay bigla na lang parang minsan palitaw. Lilitaw, lulubog, lilitaw, lulubog. So ito pala yung dahilan kung bakit nawawala-wala itong si Banat Bay. So bago nating pagkwentuhan yung video ni Banat Bay, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan eh. So pindot na. So ito, panoorin po natin itong video ni Banat Bay. Bakit ba minsan nawawala siya? So ito yung dahilan kung bakit, yung pala ang reason kung bakit paminsan-minsan bigla siya nawawala. Pero kung si dating Senador Antonio Trillanes ang tatanungin, hindi raw pwedeng maging mukha ngayon ng oposisyon si Robredo. Sa isang panayam sa Vera Files, iginit ni Trillanes na tahimik sa ilang issue si Robredo. Isa pa to. Alam mo, Trillanes, isa ka pa eh. Ang sinasabi, yung ngayon pag-resign, nakakaano talaga. Alam mo, may allergy talaga ako sa tanga. Sa totoo lang, ha? Hindi, ito, walang biro ito, aminin ko sa inyo, ha? Hindi. Alam mo, sa totoo lang, ito, ngayon ko lang sa inyo ito aaminin, ha, mga kababayan. Kaya po nawala ako nitong mga nakarang araw dahil medyo meron po akong hypertension. Medyo mataas po talaga yung dugo ko. Tapos, alam nyo, na-realize ko talaga. May allergy po kasi ako sa tanga. Yun. Yun pala yung dahilan bakit wala itong si Banat Bay. So, allergic daw pala siya at tumataas yung kanyang blood pressure dahil sa mga tanga. So, sino-sino ba yung mga tanga na to na tinutukoy ni Banat Bay? So, isa kaya dito si Trillanes. Kasi sinasabi na hindi raw nagsasalita si VP Sara sa mga nakarang issue. At the same time, hindi daw pwedeng maging mukha daw ng opposition si VP Sara. So, sabi ni Banat Bay, ngayon, after mag-resign ni VP Sara as Deputy Secretary or dun sa gabinete ni Marcos, pwede na siyang maging mukha ngayon ng opposition. So, dahil doon, na-allergy si Banat Bay, tumakas yung blood pressure niya kasi, yun nga, may allergy daw siya sa tanga. So, guys, sa mga ganyang banat ni Trillanes, mukhang sinumpong ng high blood itong si Banat Bay. Kaya, yun, nawala siya ng ilang araw. So, ito kaya yung dahilan kung bakit, o isa kaya si Trillanes doon sa mga dahilan bakit nawawala, or yun nga, bakit sumusumpong yung high blood, yung allergy ni Banat Bay. Pag may napapanood akong tanga, umaakyat yung dugo ko. Oo, walang biro. Pag nakakakita ako ng tanga, siyempre nga naman, kung makakita ka nga naman kasi ng tanga, na paulit-ulit na lang na hinihingan si VP Sara ng opinion patungkol sa foreign policy ni Bongbong Marcos, talaga ma-high blood ka. Unang-una, kung di ba naman mga tanga, siguro hindi nila alam na ang chief architect ng ating foreign policy ay ang presidente ng Pilipinas. At hindi rin nila alam dahil siguro tanga nga sila
na ang Vice President, wala namang say talaga kung tutusin. Kasi spare lang naman siya eh. Yun nga ang turing ngayon sa sa Vice President. Spare tire lang. So, ngayon, pinipilit nila si BP Sara magsalita patungkol sa foreign policy, yung issue sa West Philippine Sea. Di ba? Katangahan eh. Unang-una, kasama si BP Sara sa gabinete ni Marcos. Nung hindi pa nag-resign kasama si BP Sara doon sa gabinete. So, bakit kailangan niyang magbigay ng ibang opinion tungkol sa West Philippine Sea, tungkol sa foreign policy natin? Part naman siya ng gabinete. So, ibig sabihin, itong si BP Sara, sumusuporta kung ano man yung diskarte ni President Bongbong Marcos. So, bakit kailangan siyang hingan pa ng opinion? So, di ba, katangahan nga naman yon. Mukhang may punto si Banat Bay, kaya siguro siya na high blood. Kasi ang hirap ay paliwanag nga naman yung mga ganung bagay. Lalo na kung tanga, talaga hindi maiintindihan kahit na alam nyo yun, nakasulat yung black and white sa konstitusyon natin na ang presidente ang chief architect ng ating foreign policy. Bakit kailangan si BP Sara yung magsalita? Hindi naman siya inauthorize at hindi naman siya yung secretary ng foreign affairs para magbigay ng komento tungkol dun sa issue ng foreign policy natin at dun sa West Philippine Sea. Bang sabi kong simpleng bagay, bakit ang tanga-tanga mo? Medyo nagaganon ako. Naaalta presyon ako pagka nakakita ako ng tanga. Hindi naman sa... So, ibig sabihin, kung nakikita mo si Trillanes, na-high blood ka ba, Banat Bay? O dun lang sa mga laging isinisigaw na kailangan magsalita si BP Sara sa issue ng West Philippine Sea at sa foreign policy natin. Kasama kaya siya doon? Ako Hindi alam mo, walang biro. Kaya mga nakarang araw, ang daming tanga pag nababasa ko minsan, nakakainit ng ulo. Bakit ganyan ang utak nyo? Kasi... Ikaw naman, magtatanong ka, bakit ganyan yung utak nila? Tanga nga Ano pang ini-expect mo sa mga tanga? Natural, gumagawa ng mga niyan. Kumbaga, makahirit lang. Na siguro naman alam nila dahil mga nakapag-aral naman itong mga to. Dating nasa gobyerno. Tapos hindi alam kung sino ang ating chief architect ng foreign policy. Hindi alam kung ano yung stand ng ni BP Sara as part siya ng gabinete. At the same time, Vice President si BP Sara na spare tire lang naman. Yun talaga, spare tire lang naman talaga. So, bakit kailangan talaga? Kahit ako, hindi ko rin maintindihan bakit napakahalaga sa mga kritiko ni BP Sara na magsalita siya tungkol dun sa West Philippine Sea tsaka sa foreign policy. So, katangahan talaga yun. Kaya talagang iinit ang ulo mo kasi paulit-ulit ka lang magpapaliwanag. Bakit hindi pwedeng magsalita si BP Sara tungkol sa issue na yun? Alam mo, aminin ko na naman sa inyo. Terry Mag, salamat po. Medyo nasobrahan ako ng kapapanood kay Mike Tae. Kaya etong linggo na to, nung napapanood ko siya, tapos pinanonood ko yung wow. Kaya pala na high blood. Isa rin pala sa kina-high blood ni Banat Bay. Siguro nga daw, sabi niya, kapapanood daw kay Sir Mike Abe. Wow. So, lalong na-trigger yung kanyang allergy at ang kanyang blood pressure. So, siguro, talaga Banat Bay, yung pinaka magiging advice namin sa'yo, medyo iwas-iwasan or bawas-bawasan mo yung kapapanood sa mga tanga. Iwasan mo na rin siguro magpaliwanag sa mga tanga kasi nga, hindi naman nila maiintindihan yan dahil nga sarado na yung mga utak dahil may pinaniniwalaan na sila
na alam yun, yung kumbaga kahit sablay na, yun yung kanilang paninindigan. Kaya advice namin si Banat Bay, siguro yung maintenance mo lagi mong bitbit kasi para pag sinumpong ka ng high blood mo, ng allergy mo, inom ka na kagad ng gamot kasi baka alam nyo na mahirap na, 'di ba? Baka naman ma-hospital ka pa kung makakalimutan mo yung maintenance mo. So aside siguro dun sa iwas sa mga sinasabi mo mga tanga, yung maintenance mong gamot, lagi mong dadalhin, ilagay mo sa bulsa mo. Sabi ko, broadcaster ganito katanga. Kaya tuloy na hypertension ako. Medyo umakyat yung dugo ko this week. Paano kasi itong si Sir Mike Abe, lagi niyang tinatanong or lagi niyang kini-question yung pananahimik ni BP Sara patungkol sa West Philippine Sea issue. So, siyempre, siguro kay Banat Bite, ang nasa isip niya, broadcaster ka nakapag-aral ka, matagal ka nasa media, for sure, alam mo kung ano yung stand ni BP Sara, kung nasaan si BP Sara, kung saan side siya, at kung ano yung posisyon ni BP Sara. So, bakit, yun ang laging tanong ni Banat Bite, bakit mo laging pinipilit na magsalita si BP Sara patungkol sa issue ng West Philippine Sea? Kasi ito na naman to si Trillanes. Maiinit na naman ang ulo ko. Yun lang. Kung magsasabay talaga si Mike Abe at si Trillanes, at finish na. Talagang kailangan mo na siguro magpa-check up sa doktor mo. Kung kailangan mong magpataas ng dosage ng gamot kasi medyo, alam mo yun, medyo malakas na yung tama nung dalawang yan. Kay Trillanes lang talaga medyo maaaning ka na. Dadagdagan mo pa ni Sir Mike Abe, medyo baka talagang mukhang kailangan mo na ng yung matatapang na yung malalakas na klase ng pain reliever or matataas na klase ng antibiotic para hindi ma-trigger yung high blood tsaka yung allergy mo, Banat Bay. Ipin mo, lagi nila sinasabi, hindi na mamukha ng oposisyon si Inday Sara kasi hindi siya nagsasalita. Putak. Talaga mapapamura ka talaga, di ba? Na bakit kailangan pilitin mo magsalita si BP Sara? Parte siya ng gabinete ni Marcos, di ba? Hirap talaga ng ganun. Yes. Ang usapan nga, yun ngayon. Yung ngayon na siya ay nag-resign na. Oo, hindi siya nagsasalita noong mga una. Pero ngayon nag-resign na. Ibig sabihin, kasi simula pa lang eh. Kasi simula pa lang. Tapos sasabihin mo, hindi nagsasalita. Kasi simula nga eh. Ang tinatanong, mula ba ngayon siya na magiging mukha ng oposisyon? Mula ngayon! Ano ba? Yes. Ay, nako. Alam mo, Diego Latigo talaga, kamunti. Alam mo, Banat Bay, ang payo ko sa'yo ganito. Iwasan mo, panoorin, or yung gamot mo, lagi mong dadalhin. Kasi mahirap na, yun, kailangan talaga yung gamot mo, lagi mong bit-bit. The same time, medyo mukhang kailangan mo magbakasyon para makalanghap ka ng mga fresh air. Nang sa ganun hindi ma-trigger yung allergy mo. And the same time, yung high blood mo mukhang kailangan mong kumonsulta ulit sa doktor mo at humingi ka ng mga matataas na dosage. Kasi medyo talagang kahit sino, talagang iinit ang ulo kay Sir Mike Abe at dito kay Trillanes sa mga pinagagawa, mga pinagsasabi nila. So, hindi nila naiintindihan siguro. Sabi mo nga, baka hindi nila naiintindihan. Kaya, kailangan mo mag-adjust. So, Banat Bay, yun lang magiging payo namin sa'yo. Yung gamot mo, magbakasyon ka. Pero wag naman masyadong matagal kasi may miss ka naman namin. Di ba? So, maraming salamat po sa panonood. Banat Bay, take care and God bless.